Mom, she is back! Balakubak! Ito na po ang mini vlog na inaantay ninyo. Kala mo naman talaga. So, ito nga pala ang pa-breakfast ni Pinggoy, hot dogs at itlog. So, ito at magbibit-bit muna ako ng almusal ni Papa. At para sa nag-aabang ng ayos sa apartment ni Papa, ganyan po siya currently. Medyo may konting kalat pa, pero madali naman niyang matapos. So, simula na naging kapitbahay ko nga si Papa. Halos nandun na maya-maya yung mga anak ko na tipong ayaw na nga umuwi dito. Gusto na lang doon kay Papa Arnel kasi hodang hindi naka-aircon. Isa rin sa dahilan kaya nakapag-decide ako na ilipat si Papa dito malapit sa amin kasi hodang medyo mas mahal talaga yung renta ng apartment niya is nalaman ko kasi na meron ng bagong trabaho si Pinggoy, work from home siya. QA po yung trabaho niya. Quality analyst. So, naisip ko, syempre, kailangan niya rin makapag-focus sa trabaho. So, pwede at least kaming tumambay doon kay Papa or yung mga bata, pwede tumambay doon habang working nga si Pinggoy dito or kung kailangan niya magpahinga dito. At least, hindi siya maiingayan sa kalikutan, kaingayan ng mga anak ko kasi pwede kaming tumambay anytime doon sa bahay nga ni Papa ko. Meron akong bagong nilagay dito sa pintuan namin kasi itong mga bag namin ni Pinggoy, sombrero namin, most of the time talaga pakalat-kalat yan. Wala siyang maayos na lagayan. Una talaga, ayoko maglagay ng ganito dito sa main door namin kasi ayoko nang may pasabit-sabit sa pader. Parang ansakit niya sa mata. Pero naisip ko, functional naman siya. At least organize yung mga everyday bags namin ni Pinggoy every time na aalis kami. Pag uwi namin ng bahay, diretso sabit lang sa pinto yung mga ginamit naming bag at sombrero. Diba? Meron na kaming ganito dati pero dinala ko siya sa kabilang bahay kasi naisip ko yung mga sombrero ni Tito para naka-organize. Doon ko na nga nilagay sa pintuan ng kwarto nila. Kung kailangan nyo rin ng ganyan, lagay ko yung link sa comment section at nasa showcase ko rin yan. And then for lunch naman, bumili lang si Pinggoy doon sa may kanto namin, sinigang at kare-kare. At eto nga pala, bibit-biting ko ito kay Papa kasi sobrang busy niya, hindi siya makapunta sa bahay. So ganito nga pala yung itsura sa may labas niya, na andito lang sa may estante yung mga helmet niya, pati yung mga camping chair na foldable para tambayan yan dito sa labas. Then maya-maya, dumating na nga yung kutsyon na magagamit ni Papa. So actually, hindi ko talaga in-expect to. Ako naman, for the request lang ako ng mga sa tingin ko kailangan ni Papa. So, pagkasabi ko nga kay Papa na, Papa, may bago ka ng kutsyon. Ayun nga, dali-dali siyang nagligpit tong higaan niya. Pinagtatanggal na itong puzzle mat at siya na nga daw yung kikilos dito. Ang gusto kasi ni Papa, kapag all set na talaga, final na yung arrangement ng apartment niya, magsisimula na daw siyang mag-vlog. Mas makakapag-focus din daw siya sa pag-a-affiliate niya. Pareho nga pala kami ng gamit na indoor walis, tambo at dustpan. Maganda kasi yan. Like even kahit mga alikabok sa sahig, nakukuha talaga ng dustpan. Like yung nasubukan ko dati, nabili ko sa mall. Hala, lumulusot lang sa ilalim yung dumi, mga alikabok. Kainis talaga. Eto nga palang size ng kutsyon ni Papa ay double. Semi-double pala siya kasi all this time, akala ko, double na yung 48 by 75 inches. Kasi, ganyan yung size ng kutsyon na ginamit namin for like 5 years doon sa kabilang bahay. So, ayun na nga, semi-double nga pala itong 48 by 75 inches. And alam mo ba, bago kami nagkaroon ng mas malaki talagang kutsyon doon sa aming apartment, ganitong size yung hinihigaan naming apat. Ako, si Pinggoy, si Pinky, si Kowa, nagkakasya naman kami dyan. Dikit-dikit kami na para talagang sardina. Ito na yung cover niya talaga? Oo. Washable. May zipper, Ano? Buksan mo yung cover. Ito nga palang foam na ito ay from Super 11 and marami na rin silang mga sold items kasi yung mga foam na ino-offer nila talagang mas mura, mas affordable siya kumpara sa mga mall. So malalaman natin kung gaano siya tatagal, gaano siya katibay dahil i-update ko naman kayo palagi. Pero grabe din yung foam cover nito. Swak na swak talaga kay Papa. May color black, white, gray. Parang pasok na pasok talaga sa theme ng apartment niya. Umorder nga pala ako ng cake sa We Are Going Bananas. May nakita kasi akong post nila na meron silang limited edition yata na strawberry cake slice. 120 pesos lang. Sabi ko, ay gusto kong itry. Kasi si Pinggoy, si Kowa, at recently si Pink, nahihilig sila sa mga pagkain, drinks na mga strawberry flavor. Nagulat din ako kasi yung loob pala ng cake, color pink, ang cute-cute niya. Kasi nung nakita ko yan sa picture, parang hindi pa siya nakaslice. So ayun na nga, dahil meron pa akong
isang cake na in-order sa kanila, meron silang pa-free candle. And kapag may mga cake kami, kahit wala namang okasyon, automatic yan sisindihan talaga para makapag-blow ng candle yung mga bagets. Then kinagabihan, nagpasama ako kay Papa sa may labasan lang para bitbitin nga ito sa isa sa mga viewer natin na dito lang din daw nag-work. So hinatid lang namin siya sa workplace niya, and then siya na daw bahala mag-disassemble nun. Bumili lang din si Papa dito ng dilis yata to bago kami umuwi. And then kinabukasan na to, champurado nga pala ang niluto ni Pinggoy. And yes, working na po siya kasi ang shift niya ay sa madaling araw hanggang tanghali. So in fairness nakakapagluto pa yan talaga siya. Pero kapag hindi talaga niya kaya, bibili na lang kami o kaya naman nagluluto ako. Yung mga simpleng luto lang talaga. Ito nga pala yung isa pang cake na na-order ko sa We Are Going Bananas. Ang sarap pareho ng flavor na yan. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Blow the candle. Yeah! Yeah! Go sir naman to blow. Pa? Ako rin. Happy birthday to you. Grabe no, naalala ko tuloy bigla. Parang dati nung kabataan ko, hindi ka talaga makakain basta-basta ng cake kahit mag-crave ka niya. Aantayin mo mag-birthday ka. Swerte ka kapag meron kang handa, may cake ka kapag birthday mo. Kaya siguro even up to now, kahit wala akong kahit anong handa, basta meron lang akong cake, kahit isang slice lang, G na ako dyan. At eto nga pala, dumating na nga yung apron pang bagets. Bumili na talaga ako dahil itong si Kowa, di ba ang hilig ngang maghuhugas ng kung ano-ano sa lababo. Laging basa ang damit. Usually, 3-4 na beses yung nagpapalit ng damit dahil nga laging basa. So ang ending ayan, at binilhan ko na sila tig-isa ng apron ng ate niya. Ang cute lang din. Naisip ko maganda rin to, lalo na kapag may mga activities like painting, yung tipong para ayaw mong madumihan yung damit nila. Pasuotin na lang ng apron. Mura lang, yung mga 30 lang. For lunch nga pala, menudo ang niluto ni Pinggoy. Grabe, napakasarap talaga ng menudo ni Pinggoy, as in. So eto ay bibitbitin ko ulit kay Papa dahil kapag alam kong busy siya at hindi siya makapunta dito, nagdadala na lang talaga ako ng pagkain sa kanya. Pero kapag may time naman siya, hindi siya masyado busy doon, siya na lang yung pumunta dito sa amin. Hindi pa kasi siya matapos-tapos sa pag-arrange dito nga sa bahay niya. Kaya ang dami niya talagang kinakalikot na kung ano-ano. Binigay ko rin pala kay Papa yung waterproof na foam cover ko. Pang double kasi na size yun. Saktong-sakto talaga dito sa bago niyang kutsyon. Para in case na kahit mapawis si Papa, malawayan niya man yan, hindi bababasa talaga yung mismong kutsyon. Mas maiingatan, diba? Then kinahapunan naman, yung mag-aama ko, nagpunta sa kabila para bisitahin ng mami granny, ang lolo, at saka yung mga pinsan nila doon. So nagpaiwan lang ako dito dahil marami nga akong tupiin sa kwarto. Tapos tinanong ko si Papa, nagmerienda ka na? Hindi pa daw. Sabi ko, sige, punta ka na dito kasi inaantay ko nga yung delivery. So habang inaantay nga ma-deliver dito yung Jollibee, ayan, at for the walis nga lang ako dito. Inagawan pa nga ako ng trabaho ni Papa dahil siya na nga lang daw ang magwawalis. At saka nakita ni Papa, ang dami ko na namang mga parcel na hindi pa nabubuksan. Siya talaga yung mas excited dyan na tipong, Ning, buksan na natin yung mga parcel mo. Kasi excited siya na baka meron din siyang pwedeng i-affiliate nga ng mga product. So, hindi pa kami tapos kumain. Ayan, wala na talaga makapigil sa kanya at pinagbubuksan niya na nga itong mga parcel na ito. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dapat siyang yun. Siyam pala siya sa Ito talong. yun. Pang regalo. Ano Ganda. maganda? Buksan mo nga. Ganda Uy! Cute na. Ba? Eto. Excited to. Sa akin na to. Anyway, ganito nga yung itsura ng aming kwarto. Disaster talaga. Kaya naman, eto ang pagfofokusan ng mamsi nyo ngayon. At sakto, dumating na nga pala itong bagong folding table namin. Matagal ko na talagang gusto magkaroon ng sarili kong ganito. Kasi, di ba naalala ko dati, meron akong maliit na kutsyon na gusto ko nga malabhan talaga. At dito ko nga siya ipapatong. Pero naisip ko, perfect din siya ngayon na magtutupi ako. Dito ko nga ilalagay lahat ng mga pagtutupiin kong mga damit.
And adjustable yung height niya. Napakabongga. Ang ganda rin na nandito si Papa kasi anytime na meron ako kailangang ipa-assist, tapos busy si Pinggoy, pwedeng-pwede ko siyang tawagan. Tapos alam mo ba, habang nagliligpit nga ako dito, naririnig ko si Papa, tingin siya ng tingin, sabi niya, ang gaganda ng mga gamit mo, Ning. So, feeling ko talaga, proud na proud talaga siya. Anyway, ganito nga pala yung kagandahan kapag mayroon kang malalaking cabinet na may saraduhan. Kasi kahit na ang kalat ng loob niyan, hindi mo naman mapapansin unless buksan mo. So, aayusin ko nga itong mga laman niyan. Kasi before, kung ano-ano lang yung mga pinaglalagay ko dyan. Tapos, never ko na talagang naayos. Simula na nagdagdag nga ako ng isa pang mega box cabinet. Ngayon na lang talaga. So, ayan. At sobrang satisfied naman ako sa kinalabasan. So, yung mga damit na mga bagets, nasa ilalim sila, mga extra face towel at lampin, pero the rest, talagang fully occupied siya, saktong-sakto lang. Kasi naisip ko, kung hindi magkakasya yung mga damit namin sa mega box sa cabinet, ipagde-declutter ko talaga. Nagkasya naman karamihan. Inabot na nga ako ng gabi dito, nakauwi na yung mag-aama ko. So yung mga bata, dumiretso nga sila doon sa bahay ni Papa Arnel. So ito, at nagmamadali na nga akong tapusin itong mga pagpapalit ko ng punda. Yung mga oras na yan, ang sakit-sakit na rin talaga ng likod ko, ng balakang ko. Kasi akala ko, mapapadali na lang yung pag-aayos ko ng mga gamit. Hala, inabot ako ng mga 5 oras yata bago matapos. Kinailangan ko pang maglinis dito sa kwarto, palit bedsheet. So, mabilisang linis na lang din talaga yung ginawa ko. So, ito nga palang bagong isinet up ko na bedsheet. Nilabhan ko na muna yan bago inilagay dito. So, ang maganda dito, kapag may mga duvet cover, yun na rin yung magsisilbing kumot namin, diba? So, after nga niya, napaliguan ko pa nga yung mga bagets. Actually, sabay-sabay kaming naligo nito. So, maliban pala sa pagpapaligo ko dito sa mga bagets, hindi pa pala ako tapos ng gawain for tonight dahil meron pa pala akong kailangang palitang cover. And ito nga pala yung aming sofa sa kwarto. Gustong-gusto ko yung ganitong sofa namin dahil wala siyang kahit anong bakal. As in, purong kutsyon siya. And alam mo talaga na quality talaga ito. So, ayun na nga, dahil yung kulay niya, diba, dumihin. So, natatakot ako madumihan siya. Meron naman akong spot cleaner, pero ayoko na mag-go through ng mga ganyan-ganyan. Kaya, ang ginagawa ko, naglalagay na lang ako ng sofa cover sa kanila. So, tinanggal ko na muna yung orange na sofa cover para malabhan. And, ito namang pine green na sofa cover ang gagamitin ko. Ang ganda rin ng color niya. Kinabukasan pagising ko, meron na palang nailuto dito si Pinggoy. Nagmarinate siya ng manok tapos ginamit niya lang itong gabor namin na air fryer. Eto nga palang nasa lunchbox, yan ay dadalhin natin doon kay Papa. Actually, sinundo niya yung mga bagets. So, nilagay ko na lang sa yellow na eco bag nga itong ulam dahil doon na nga lang daw siya kakain sa bahay. After lunch naman, bumalik na nga dito yung mga bagets. Niready ko yung susuotin nila dahil babalik naman yung mga bagets doon sa bahay ng lolo at Mommy Granny. Alam mo, sobrang thankful ko and happy ko talaga sa kung anong setup namin ngayon. Kasi yung mga anak ko, lagi nilang nakakabanding. Hindi lang si Papa, even sa side ni Pinggoy, isang tricycle ride lang, ando na sila, nakakabisita natin sila sa lolo, Mommy Granny, at saka yung ibang mga pinsan nila. Naisip ko tuloy, siguro kung mayaman talaga ako, napakadami kong pera, papagawa ako ng isang malaking compound. Tapos lahat ng mga mahal ko sa buhay, andun lang sa compound na yun. Makapagod ka na, dito na lang yan. Pakaganda. No? Ganda. Gandang upuan, no? Nag-send ka na doon? Wow! Send mo sa ano ko. Oh, wow! Bakit? Ayan yung back. Yes! Yes! Anong backrest? Sandalan. Even yung ilalim, maganda, no? Tingnan mo, tinakpan pa nila ng mga ganyan, nakatakir pa. Ito yung backrest niya. Ay, oo nga, manano. May kutsin pa pala to sa likod. Ganda na, ano? Oo. Ang ganda nito. Hindi ka nainggit sa akin, eh. Nice! Nice. Inom na akong kape. Wow, ang ganda na eh. Wow! Bukas ang itim. Tumakbo sa dilim, bukas mo hanapin. Bukas ang itim, tumakbo. Diyos ko po!
Napakaganda. Secured pa yan eh. Masaglit lang. Inom muna ako ng kape, iho. Para kapag sinandal mo yung kamay mo dyan. Ganun yun. Wow. May tatay na tuwang-tuwa na naman dahil meron nga siyang sofa. Grabe naman talaga. So, eto nga pala. Ay, nag-try lang din ulit ako na mag-request ng sofa para nga doon sa apartment ni Papa. Hala, hindi ko naman talaga akalain na ma-approve ako dahil ilang beses na nga rin ako na-decline sa mga pinagre-request ko recently. Kaya maraming salamat po. Yung ganito kalaking double-seater na sofa, pwedeng-pwede na talaga siya sa mga nagsisimulang pamilya o kaya naman sa mga couple or living alone gaya ni Papa. Maliban nga pala sa color black, may ibang kulay pa ng sofa na yan. And bagay na bagay talaga siya kay Papa. I mean, napaka-minimalist nung atake nung sofa. Tapos pwede mo siyang lagyan na lang ng ibang accent like mga throw pillowcase, carpet. So after nga namin makapag-film, atat na nga siyang iuwi ito. Kasi hodang medyo nag-aambon pa nga sa labas. Hindi na talaga para pagtagalin pa ito at iuuwi na nga daw niya sa apartment niya sa likod. So sakto, dahil kailangan ko rin talaga maglinis dito sa buong bahay namin dahil kita mo naman medyo makalat na ulit. So ayan, at tinulungan ko na nga si Papa. Hindi naman ito sobrang bigat, kayang-kaya ng 2 tao. Pero kung si Papa, kaya niya naman daw, nahihirapan lang siyang ilabas dahil nga ang liit nga ng space dito sa aming bahay, lalo na dito sa may paglabas ng pintuan. Tapos iba nung kailan, nilinisan ko itong may labas ng pinto / laundry area. Pero hindi ako satisfied sa ayos niya talaga. Parang ang sikip-sikip niya. Kaya I'm thinking na magre-rearrange na naman ako dito. Basta magkaroon lang ng time, babaguhin natin yung arrangement dyan. Yung metal frame nga pala nitong sofa ni Papa, para siyang yung sa mga bed frame. Hindi ganun kakapal ito, pero pwedeng-pwede na, lalo na hindi naman kabigatan si Papa. At saka ang usually na uupo dyan, malamang yung 2 bagets ko, si Papa, or kung bibisita man dyan, yung mga apo niya sa kuya ko. Kung sakali din po na bet nyo ng ganyang sofa, maglalagay ako ng link nito sa comment section at nasa showcase ko rin yan. Eto na nga yung update sa itsura ng apartment ni Papa ngayon. So nasa lapag lang yung bed niya. Hindi niya muna isinet up yung airbed. And then hindi ko sure kung paano niya isa-set up yung sofa, pero siya na nga daw ang bahala. Then naikabit niya na rin dito itong wall art decor na grateful for everything. Meron akong extrang 2 ganito. Ayan, inuwi agad ni Papa at pinaglalagyan niya agad dito sa ibabaw ng ref. So ayan po ang mga pinagkaabalahan ng momshi nyo the past few days. Maraming salamat sa mga nag-abang ha. Thank you talaga. Ayun lang muna for now.